Ang nakaraan. Masyado na namang kakaiba ang pagmumukha ni Rokon na ipinagbigay alam kay Commander Garou ng estratehiya niya para paslangin ang mga manlalaro ng Black Dragon na nagsisimula ng magsidatingan sa Central Continent. At nagtagumpay rin siya na paslangin ang kapitan ng mga gwardya sa Death Mist Dock. Kabanata 108, makikitang naglalakbay ang espesyal na unit ng Golden Lion na nakasakay sa kanilang mga kabayo. Isa sa kanila ang napatanong sa kanilang commander. Tinanong niya na kahit na kinikilala ng kanilang commander si Rokon ay masyado pa rin na mapanganib ang plano na gusto niyang ipagawa sa kanila. Pero tinanong lang siya pabalik ni Garou kung bakit pa rin siya nagdududa kahit na pagkatapos niyang napanood ang laban ni Rokon. Si Rokon ay isang tunay na berserker at hindi nila kailangan mag-alala dahil ang isang katulad niya ay magtatagumpay kahit na anong mangyari. Sa kabilang banda naman ay lumulutang na naglalaho na ang mga kalansay na gwardiya dahil tagumpay si Rokon sa kanyang pananakop sa Death Mist Dock. Ipinahayag na rin ng sistema na ang lahat ng mga manlalaro na malapit sa Death Mist Dock ay puwersahang ililipat sa labas ng lugar kaya isa-isa na rin silang naglalaho. Mayabang naman ang tawa ni Rokon at patuloy pa rin ang kanyang pang-aasar na hindi raw siya kayang saktan ng mga langaw na tulad nila. Si Rokon na rin ang kauna-unahang nakakuha ng unique rated na titulong First Occupier na may epektong pataasin ang kanyang kasiglahan ng 100 puntos, pataasin ng 20% ang lahat ng kanyang istatistika habang nakikipaglaban pang depensa, at proporsyonal na pagtaas sa kanyang atake at depensa na nakadepende sa mga umaatake at dumedepensa habang nakikipaglaban pang depensa. Dahil sa kanyang tagumpay na pagsakop ay napalitan ng simbolo ng Golden Lion ang nasa tuktok ng gusali. At ngayon ay tinatanong na si Rokon ng sistema kung gusto niya bang panatilihin o sirain ang Death Mist Dock. Kapag pipiliin niya itong panatilihin ay magsisimula ang mga quests para depensahan at muling sakupin ang lugar. Kapag sisirain niya naman ito ay mapagbabawalan ang mga manlalaro ng Black Dragon na gamitin ang Death Mist Dock sa loob ng 7 araw. Habang tinitignan ang dalawang pwede niyang pagpilian ay sinabi lang ni Rokon na hindi na kailangan pang pag-isipan pa kung ano ang gusto niyang piliin. Sa kampo naman ng Black Dragon na tinatawag na Karlstein Forward Base ay ang lugar na pinagdalhan sa mga kalansay na manlalaro. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Death Mist Dock at ng pang-apat na syudad. Nag-aalala na ang isa sa kanila dahil alam niyang hindi nila magagamit ang daungan sa loob ng 7 araw. Pero biglang nagpahayag ang sistema na meron silang urgent quest kung saan kailangan nilang sakupin muli ang Death Mist Dock. Hindi napigilan na mabigla ang lahat ng mga nakabase sa pahayag na mas pinili ni Rokon na mag-isang depensahan ang Death Mist Dock. Sa kabilang dako ay makikitang naghahanda na rin si Rokon. Naglagay pa siya ng malalaking harang sa bawat sulok ng daungan. Pagkalipas ng 50 minuto, sa kagubatan na malapit sa Death Mist Dock. Kapansin-pansin ang 4 na bandila ng mga manlalaro ng Black Dragon. Nagtipon silang lahat, may mga iba't ibang sandata na tulad ng sibat at espada, at karamihan sa kanila ay may armor na pang-samurai. Napansin ng isa sa mga samurai na may humigit kumulang 100 na mga manlalaro at halos 500 na mga NPC na galing pa sa 3 lugar ang nagtipon-tipon para lang makipagdigmaan kay Rokon. Napangisi na lang ang kalansay na manlalaro dahil nakakasigurado siyang sa pagkakataon na ito ay tuluyan ng mapapaslang si Rokon ng halimaw na samurai na nanggaling pa sa pang-4 na syudad. Nakarating na nga ang mga samurai sa tulay na papunta sa Death Mist Dock at pinapalabas na ng isa sa kanila si Rokon. Nagliwanag ng malakas ang simbolo ng Golden Lion at unti-unti na rin na nagbukas ang barrier ng daungan. Sa liwanag na nanggagaling sa loob ay mayabang na lumabas si Rokon at tinanong pa niya sila kung nagustuhan ba nila ang pagpapaganda niya sa lugar. Hindi naman makapaniwala ang mga kalansay dahil masyado raw malupit si Rokon para harangan ang buong Death Mist Dock. Pero nakapagtataka pa rin dahil wala man lang silang nakikita na turret o balista, nagpatayo siya ng malalaking barrier at nag-iwan lang ng maliit na butas. Kaya hindi nila maramdaman na ang laban na ito ay para sakupin muli ang daungan pero ito ay parang isang patibong na inihanda ni Rokon para sa kanyang pangangaso. Ipinahayag na nga ng sistema na tatagal lang ng 1 oras ang pagdepensa at pagsakop sa Death Mist Dock. At nagsimula na nga ang limitadong oras ng laban. Agad na nga nilang pinaulanan si Rokon ng mga sibat pero kalmado lang siyang nakatayo sa kinaroroonan niya. Nakagawa ito ng malaking pagsabog pero sa likod ng mga alikabok ay kapansin-pansin ang anino ni Rokon.
Ipinahayag ng sistema na nag-aktiba ang epekto ng mga titulo niyang First Knight at Chivalry kaya tataas ng 10% ang lahat ng kanyang istatistika. Nag-aktiba rin ang First Occupier kaya tataas ulit ng 20% ang lahat ng kanyang istatistika. Nakadepende pa ang pagtaas ng kanyang atake at depensa sa bilang ng mga kalaban niya. Kaya hindi mapigilan ni Rokon na matuwa dahil ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang dugo ngayon ay lampas pa sa kanyang imahinasyon. Inilabas niya ang kanyang pangkamay na axe at binalaan ang mga insekto na kaharap niya dahil paniguradong masasaktan sila sa gagawin niya. Kabanata 109. May alam ang lahat ng mga manlalaro na isang simple at klarong paraan para patunayan kung gaano sila kalakas. At yun ay ang kung gaano kalakas ang kanilang atake kung saan sa bawat pagpaslang nila ng mga halimaw ay karaniwang kaalaman na sa mga manlalaro na mas lumalakas din ang kanilang atake. Kahit na wala ng kwenta ang sobra-sobrang lakas ng atake ng mga manlalaro para paslangin ang kalaban nila ay patuloy pa rin sila na nagsisikap para magpalakas. Maraming manlalaro ang gustong makamit ang nakakatuwang pakiramdam na paslangin ang isang malakas na kalaban gamit lang ng isang atake nila. At ang pakiramdam na yun ang mismong nararamdaman ni Rokon ngayon, sapagkat hindi na malaman ang kanyang lakas at depensa dahil sa hindi mabilang na mga kalaban niya. Si Rokon naman na ang umatake ngayon at ginamit niya ang skill niyang bomb. Habang papalapit pa lang ang bomba ni Rokon ay mabilis na gumawa ng panangga ang mga kalansay na manlalaro. Sa wakas ay napigilan nila ang bomba pero biglaan na lang itong nagkaroon ng mga bitak, at tuluyan na ngang nabasag ang panangga na ginamit ng mga kalansay. Hindi na rin nila napigilan na magyakapan na lang sa isa't isa. Mas malakas pa ang pagsabog na pinsala ng atake ni Rokon kaya maraming kalansay ang tumilapon. Inihanda na ni Rokon ang kanyang sarili at ginamit niya na rin ang headpiece ng Haring Leon. Ang pinagdapuan ng bomba ni Rokon ay tuluyan ng nasunog na parabang may dragon na bumuga ng apoy sa lugar na yun. Kaya hindi makapaniwala ang mga manlalaro ng Black Dragon na resulta yun ng iisang atake lang ni Rokon. Sa sobrang takot ay nag-umpisa na silang mag-teleport. Pero pinagbawalan sila ng sistema na mag-teleport palayo. Napangisi na lang si Rokon sapagkat gumana ang kanyang plano. Yun pala ay pasikretong nilusob ng espesyal na core ni Garun ang Karlstein forward base kaya ngayon ay hindi na pwedeng bumalik doon ang mga manlalaro ng Black Dragon. Inilabas na ni Rokon ang kanyang axe at naglalabas ng usok ang kanyang bunganga na sinabihan ng mga kalaban niya na voluntaryo silang dumating para lang makita si kamatayan. Sa sobrang takot niya sa halimaw na kaharap nila ay tumakbo na lang ang isang orc na manlalaro pero mabilis na hiniwan ng samurai na NPC ang kanyang leeg. At binalaan niya ang lahat ng naroroon na kung sino man ang nagtatangka pa na tumakbo ay mas mabilis ang kanyang espada kumpara sa kanilang mga paa. Kaya ngayon ay may karagdagan pang halimaw na kinatatakutan ang mga manlalaro. Tinawanan lang ni Rokon ang samurai at inasar pa siya na mas lalo niya lang daw tinatakot ang mga bata. Lumapit ang samurai kay Rokon at naghanda na ang level 255 na nasa ikatlong ranggo na mandirigma ng Black Dragon Core na si Kurubi. Napatingin na lang ng seryoso si Rokon sa plano ng samurai na silang dalawa lang ang maglalaban. Alam niyang plano ng samurai na atakihin siya sa harap habang susuportahan siya ng mga nasa likod. Inamin ni Rokon na magaling ang plano ni Kurubi pero mali ang kalaban na pinili ng samurai dahil makakagawa lang ng kabaligtaran na epekto ang mga inaakala niyang kasamahan niya na susuporta sa kanya. Nakahanda na nga ang dalawa pero wala pang umaatake sa kanila at nagtitinginan lang ang mga nagliliwanag nilang mata sa isa't isa. Hanggang sa biglang may malakas na agos ng tubig ang tumama sa tulay. Doon na tumalon si Kurubi at napansin ni Rokon na mabilis ang kanyang kalaban ngayon. Mabilis na dinepensahan ni Rokon ang sarili niya at napasigaw pa siya na parabang ginamit niya ang kanyang buong lakas para lang paatrasin si Kurubi. Kaya napagtanto ni Rokon na kung wala ang epekto ng mga titulo niya ay masyado siyang mahihirapan sa laban niyang ito. Lumundag si Kurubi paatras at nagulat na lang si Rokon sa ginawa ng kalaban niya. Dahil ang samurai pa mismo ang naghamon kay Rokon na sumugod. Napangisi na lang si Rokon at napaisip siya na kahit na pinapalakas siya ng mga titulo niya ngayon ay mahihirapan pa rin siya sa samurai na nasa harapan niya. Kabanata 110. Tuloy-tuloy na nga na nagbabanggaan ang axe ni Rokon at ng espada ni Kurubi habang sila lang dalawa ang naglalaban sa tulay.
Mabilis na tumalon si Kurubi at biglang nagliyab ng makapal na kulay bioletang enerhiya ang kanyang espada sabay bigkas ng kanyang skill na Night Slash kaya nabalot ng makapal na naghahalong bioleta at itim na enerhiya ang buong paligid. Makikitang nahihirapan na agad si Rokon para depensahan lang ang isang skill ng samurai pero mabuti na lang ay napagtagumpayan niyang palayuin ang makapal na enerhiya. Napaatras na lang siya sa sahig at patuloy pa rin na humahabol sa kanya ang nagliliyab na atake ni Kurubi. Pero si Roka naman na ang sumugod ngayon at madali niya lang na nilagpasan ang naghahalong enerhiya. Natutuwa pa siyang pinuri ang atake ni Kurubi. Ngayon ay ang samurai naman ang nagulat dahil sa skill ni Rokan na rampage na nakagawa ng maraming anyo niya na sabay-sabay na sumugod sa kalansay. Pero hindi pala yun simpleng panggagaya lang ng anyo ni Rokan dahil sa sobrang bilis niya ay mga totoong anyo niya pala ang mga nakikita ni Kurubi kaya ibig sabihin ay totoo ang lahat ng atake na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng samurai. Nagliyab ang mga mata ng kalansay na nagagalit dahil hindi siya makapaniwala na ang mahinang nilalang na tao lang na katulad ni Rokan ay nakakagawa ng ganitong kalakas na pag-atake. Mas lalo pa na nagliyab ang kanyang mga mata at nagagalit niyang isinigaw na isang bastardo si Rokan. Nagbanggaan muli ang axe at espada na nakagawa ng maraming kislap, ang kanilang mga atake ay may natatanging kulay ng liwanag. Ginamit ni Kurubi ang kanyang pangatlong anyo na tinawag niyang drill na humiwas sa tiyan na parte ni Rokan. Kaya walang nagawa si Rokan kundi umatras na lang, pero mistulang may inihanda pa ang samurai na sunod na atake niya. Para hindi matuloy ang atake ng kalaban niya ay mabilis na ginamit ni Rokan ang skill niyang throwing pero madali lang na sinira ni Kurubi ang axe na ibinato niya. Nagulat na lang ang samurai dahil ginamit pala yun ni Rokan na pagkakataon para sumugod. Nakaya naman ni Kurubi na depensahan ang kanyang sarili sa atake ni Rokan habang patuloy lang na nasisira ang kanilang kapaligiran. Abath tenga ang ngiti ni Rokan na natutuwa sa laban niya at mukhang nakahanap siya ng katapat niya sapagkat pati si Kurubi ay mistulang natutuwa na rin. Patuloy lang ang dalawa sa kanilang laban samantalang napapamura na lang ang mga nanunood dahil hindi man lang nila masundan ang kilos ng dalawa gamit ng mga mata nila. Pero sabi ng isang kalansay na may nararamdaman siyang mali. Dahil kahit na mahihina sila para kay Rokan pero sa sobrang dami nila ay dapat binibigyan niya pa rin sila ng atensyon. Imbes ay masyado siyang nakatutok sa laban lang nila ni Kurubi at alam naman ni Rokan ilang gamit niya lang ng skill niyang bomb ay ubos na agad sila. Hindi man siya nakakasigurado pero sinabi niyang mas nakakatulong lang kay Rokan na nabubuhay pa rin sila. Kaya ang magaling na solusyon niya ay tumakbo na lang silang lahat. Habang patuloy pa rin ang sagupaan ng dalawang halimaw ay napansin ni Rokan na mas humihirap ang pakikipaglaban niya. Sa sobrang gulat niya sa kanyang nakita ay lumabas ang kanyang mga mata sa kinalalagyan nila at napanganga na rin siya. Yun pala ay nawala na ang lahat ng mga manlalaro ng Black Dragon Corps na nanunood sa kanila. Walang magawa si Rokan kundi maghalo ang mga emosyon niyang galit at lungkot dahil nawala ng ganun-ganun na lang ang pinaghirapan niyang mga istatistika. Dito niya napagtanto na wala siyang kahit na anong pagtaas sa kanyang istatistika na haharapin ang halimaw na nakahanda ng humiwa sa buong katawan niya. Nakaya naman ni Rokan na depensahan ang kanyang sarili pero halata sa kanyang mukha na mas nahihirapan na siya ngayon. Napansin ito ni Kurubi kaya tinawanan niya na lang si Rokan at ininsulto pa siya na isang mahinang nilalang. Natataranta na si Rokan sa laban nila pero nakahanda na ang sunod na atake ni Kurubi at sinabihan niyang mamatay na ang nakakaawang berserker. Kabanata 111. Makikita ang malaking biyak sa pader na mistulang may malakas na tumilapon sa parteng yun. At si Kurubi na lang ang nag-iisang natira sa tulay. Ibinalik niya na ang kanyang espada sa lagayan nito at sinabi pa niyang nag-aksaya lang siya ng oras sa laban nila ni Rokan. Pinulot niya ang bandila ng Black Dragon at plano niya nang tapusin ang muling pagsakop sa daungan para maipagbigay alam niya na ang kanyang ulat sa Shogun. Pero napahinto na lang ang samurai sa nagbabantang liwanag na nasisilayan niya sa pader. Si Rokan pala ang dahilan ng liwanag na naglalabas ng kumikislap-kislap na mga pulang kuryente. Unti-unti niyang ibinukas ang nagliliyab niyang mga mata na mas pinalakas pa ang liwanag na lumalabas sa katawan niya. Mukhang magseseryoso na si Rokan sa pagkakataong ito, naglabas ng usok ang kanyang bunganga, at umungal siya ng napakalakas na parang nagagalit na leon na ang rason ay dahil sa ginamit niya na ang skill niyang berserk. Mabilis na tumalon si Rokan sa kinatatayuan niya at buong lakas na sumugod kay Kurubi.
Nagliliyab ang kanyang mga mata na parang magpapalit na ang kanyang anyo na isinigaw sa samurai na hindi pa tapos ang ating laban. Agad na umatras ang kalansay sa pagkakandado ng kanilang mga sandata at naging seryoso ang kanyang mga mata na pinagmamasdan si Rokan. At sinabi niyang nakapanghihinayang, sapagkat ang isang mandirigma na katulad ni Rokan ay bihira lang sa Black Dragon Corps. Kaya inimbitahan niya si Rokan na sumali sa kanila dahil kailangan ng shogun ang isang talentadong individual na katulad niya. May oportunidad siyang maging parte ng maluwalhating plano ng shogun na sakupin hindi lang ang kontinente kundi pati na rin ang buong mundo. Pero pinatahimik lang ni Rokan ang maingay na samurai at seryoso ang kanyang ekspresyon na sinabing wala siyang intensyon na sumali sa grupo ng mga pangit na bastardong katulad nila. Dahil sa hindi niya inaasahang tugon ni Rokan ay napatulala na lang si Kurobi na nagtataka na kung pangit ba talaga siya. Kaya ngayon ay buo na ang kanyang desisyon na sisiguraduhin niyang papeslangin niya si Rokan. Napangisi lang si Rokan at biglang nag-iba na ang kulay ng kapaligiran dahil sa bilis ng kanyang atake pero nakaya pa rin na depensahan ni Kurobi ang mabilis na atake laban sa kanya. Si Kurobi naman na ang umatake ngayon na ginamit ang kanyang espada pero mas mabilis ang pag-iwas ni Rokan na agad na pumunta sa likuran ng samurai at sinaksak ang kanyang katawan na nakasira rin sa armor niya. Pero hindi magpapatalo ang kalansay kaya duguan agad si Rokan dahil sa mabilis na hiwa ng kanyang atake. Kahit na nasira na ang kalahating parte ng headpiece ni Rokan at dumudura na rin siya ng dugo ay nagliliyab pa rin ang kanyang mata na sinuntok ang bungo ni Kurobi. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasuntok ay tumilapon ang samurai at sa pagkakataong ito ay siya naman ang bumaon sa pader. Nung susugod na ulit si Rokan ay may napansin siya. Inihanda pala ni Kurobi ang kanyang pang-anim na anyo na tinatawag niyang Despair. Biglang nabalot ng makapal na enerhiya ang buong kapaligiran, maraming mga kamay at mata ang nagsilabasan, at ang nasa gitna ng lahat ng kakaibang mga kamay na ito ay si Kurobi na kalmado lang na nakatayo. May isang malaking kamay ang nagliliwanag ng kulay bioletang enerhiya na kamay ng isang matanda na parang mapanganib na nilalang. At ang nilalang na ito ay nakakabit sa kamay ni Kurobi na ang kapansin-pansin na lang sa kanya ay ang kanyang mata na nagliliwanag ng kulay pula. Kakaiba na ang anyo ni Kurobi ngayon at maraming mga aninong kamay na nagliliwanag ng kulay bioleta ang mga matatalim na kuko nito ang papalapit ng sumusugod kay Rokan. Matatamaan na ang kanyang mata pero ginamit niya ang kanyang headpiece at madali niya lang na iniwasan ang makapal na anino na aatake na sana sa kanya. Pero patuloy pa rin si Kurobi sa kanyang atake kaya mas maraming aninong kamay ang sumugod kay Rokan. At napunterya na nga ang kaliwang mata niya pero biglang naglaho ang buong katawan ni Rokan na naghahalong kulay pula at itim na enerhiya na lang. Hanggang sa hindi napansin ni Kurobi na nawala na ang kanyang kaliwang braso, bigla itong nabalot ng enerhiya na nanggagaling kay Rokan, at sa hindi kalayuan ay makikita ang tumilapon niyang braso samantalang si Rokan ay kalmado lang na nakatayo. At binigkas ang pangalan ng skill niya na counter-attack. Sa sobrang galit ay nagliyab ang mata ni Kurobi na sumugod kay Rokan pero ang humarap sa kanya ay ang inihagis ni Rokan na axe. Nakagawa ito ng malaking pagsabog na binabalutan ng mga kulay bioleta na kuryente. Umatras si Kurobi pero nagulat na lang siya nung biglang nagpakita si Rokan sa kanyang harapan na nakahanda na ang kamay ng berserker para sunggaban ang kanyang ulo. Tuwang-tuwa si Rokan na napupuno ng marka ang buong mukha niya na sinabihan ng samurai na ito na ang katapusan niya. Ginamit na nga ni Rokan ang skill niyang Berserk Murder kaya napuno ang buong paligid ng pagkahiwa ng axe at tuluyan na ngang nagkapira-piraso ang kalansay na samurai na si Kurobi. Ang sandata ni Rokan na axe ay nagmumukha na ngayong napakalaking karit at halatang natutuwa siya sa laban kahit nakapansin-pansin ang mga sugat niya sa kanyang katawan. Kung nagustuhan mo ang video at interesado ka sa susunod na mangyayari ay i-click mo na ang subscribe at like button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kwento ng Hari ng Karahasan. Available na ang ating membership perks na pwede lang gamitin ng mga member sa channel na ito. Ipindot nyo lang ang join button na katabi ng subscribe button at makikita nyo na ang mga pribilehiyo para sa mga sasaling miyembro na hindi pwede sa mga pangkaraniwang viewers o subscribers lamang. Magkakaroon agad kayo ng customized loyalty badge na mas lalong napapaganda kapag kayo ay consistent member ng channel. Pwede nyo rin gamitin ang mga customized emojis sa bawat comment nyo. Simula ngayon ay may exclusive shoutouts na rin na para lamang sa mga members ng channel. Umpisa pa lang yan sa mga makukuha nyong pribilehiyo mga boss, dahil may pagpipilian pa kayong 3 levels para makapag-join sa channel na ito. Ang mga level 1 members ay tatawaging Tambay Reader na may subscription na 79 pesos kada buwan.
Ang mga level 2 members ay tatawaging kwento buddy na may subscription na 119 pesos kada buwan. At ang mga level 3 members ay tatawaging Comics Legend na may subscription na 159 pesos kada buwan. Masyado bang mahal para sa inyo mga boss? Huwag kayong mag-alala dahil kapag i-compute natin ang presyo bawat level ay 2 pesos at 55 cents lang kada araw para maging tambay reader. 3 pesos at 85 cents lang kada araw para maging kwento buddy. Ang huli ay 5 pesos at 13 cents lang kada araw para maging Comics Legend. Kaya habang maaga pa ay mag-join na kayo mga boss, para mas mabilis din na mapaganda ang loyalty badge nyo.